Hi mga Mimas! So ngayon ay magluluto na naman tayo ng manok na may papaya. So matagal-tagal kasi kami hindi nakapagata ng manok guys na may papaya. So hindi ko natikman nga nito nung nasa probinsya pa kami. So una nga dyan ay hinugasan ko muna yung manok. Nilagyan ko ng paminta at asin para mawala yung langsa at parang marinate na nga yung gagawin natin mga Mima. Pagkatapos nga guys is itatabi muna natin. Nakagayak na nga pala ako dyan ng ating mga gagamiting panangkap. Isa na dun yung pampalasa natin na sibuyas, bawang at luya. So bali mapipigil lang tayo ng gata. Hindi na pala kami gumamit ng pangalawang piga. Pagkatapos ko nga magpiga, ready ko na yung kawali. Nilagyan ko na nga ito ng butter, paminta, at isinabay ko na igisa yung bawang at sibuyas. Gisayin muna natin hanggang sa maluto yung dalawa. So bali guys, kung napapansin nyo ay lagi ko nauuna yung paminta at sinasabay ko sa pagigisa. Sabi kasi ng hipag ko mas masarap daw yung pag sinasabay na paggisa yung paminta. Para daw kumapit yung lasa. Hindi ko muna sinama yung luya. Kasi lalagyan natin yung pag nalagyan yung gata. After nga maluto ng sibuyas at bawang, isinanod ko na nga palang igisa yung manok. Counting nga lang pala yung manok na ating lulutuin. Gisayin na nga muna pala natin yung manok. Kung napapansin nyo guys, is kaunti lang yung manok na ating lulutuin. Kasi kalahati nga lang yan. At kaunti rin kami kakain. Kasi yung ibang kasama namin dito is hindi naman pwedeng kumain ng manok. After nga yan ay nilagyan na natin ng magic sarap pampalasa. At lutuin na muna natin yung manok. After nga magbardagulo ng bawat isa, inilagay ko na nga pala yung habang sili. Isinamang ko na nga pala paggisa. Kapag okay na nga pala, isusunod na natin yung kaserola na may gata. At isusunod na natin yung sibuyas, bawang at luya. Bali papakuluan lang natin yan. Nilagyan ko na nga pala ito ng seasoning. Kung napansin nyo guys, is hindi kami sa kaserola naggisa sa kadahilan ng manipis yung ating kaserola. So kapag kumulo na nga ito guys, ganyan makikita nyo is pwede natin ilagay yung papaya. At pakuluan na lang natin ng ilang minuto. Hayaan na natin at hindi na natin tatakpan na yan. At halu-haluin na nga lang natin. At kapag pwede na nga guys, malambot na yung papaya at pwede na nating ilagay yung manok nating ginisa. After nga natin mailagay yung manok ay halu-haluin na lang natin para maipailalim yung manok sa gata. Pagpasensyaan nyo na nga pala ang aming kalan kung madumi. Ganon talaga pa nagluluto. Hindi mo maiwasan yung mga talsik, yung mga tilansik na mga mantika or ng prito or nung may sabaw. Pagkatapos nga na itakpan na lang natin at pakuluan. So mga ilang minuto, 2 minutes, tingnan natin kung malambot na. Kapag okay na, pwede na nating ilagay yung siling haba na sinama natin sa paggisa kanina. Nilagyan ko na nga pala ito 2 kutsara ng suka. Mas masarap kasi kapag may suka yung gata. Pero yung iba ayaw nila na may suka kasi kami guys gusto namin may suka yung gata. At pag okay na nga guys, ilagay na natin yung dahon ng sili. Dahon ng sili nga pala yung napili naming ilagay na gulay. Yung iba kasi pichay at yung iba naman ay hindi na nila nilalagyan. Kami noon hindi talaga namin nilalagyan yan. Kaso si mama nag-request siya na lagyan daw. Dati doon sa probinsya namin, naalala ko lang, pag naggagata kami ng papaya is nilalagyan namin ng suso. Sobrang sarap yun guys, nakakanis lang. So kasi sa Nueva Ecija, ibang-iba yung suso nila. Yung suso dito ay hindi namin kinakain sa Bicol. At kapag okay na nga guys, pwede na natin hanguin at i-serve na natin and eat well. At kung nagustuhan nyo nga pala itong video na to, don't forget to subscribe, like, and click the notification bell for more updated video. Thanks for watching!